Yun, magandang araw po muli sa atin lahat. Muli niyo po akong samahan sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral ngayong araw na ito. Muli po, samahan niyo po ako. Muli po ang ating pag-aaral ngayon po, ang title po natin ay Paghahanda sa Patutunguhan. Ngayon po, no? Napansin ko po ngayon, no, ngayong April po, no, ang dami pong may birthday, no? Nung isang araw, yung isang ko, yung pamangkin ko, kapon tito ko, si Kuya Jun, nung isang araw, marami po. Tapos ako nga po pala, no, kung hindi nyo po itatanong sa Monday, April 27, birthday ko nga po, no. Kaya po, flash ko na lang po sa screen yung Gcash number ko po, no. No, joke lang po. Joke lang po yan. Ito po nga po, no. Napansin ko nga po, no, talagang sa pagba-birthday po, no, ang dami po talagang naghahanda po talaga, no, ng birthday nila. Meron naman po iba, ayun talagang kasi sabi nila tatanda daw po sila, pero karamihan po talaga, no, naghahanda po para sa kanilang kaarawan, sa kanilang birthday, no. Iba po talagang maaga pa, lalo po yung mga napansin ko yung mga dalaga, yung mga babae, yung mag-18 na magdidibo, no. Minsan pagpasok pa lang po ng 17 nila, no, talagang nagpe-prepare na po sila, no, para sa pagiging birthday nila, sa pagdidibo nila, no. Talagang mahabang paghahanda. Ako nga po nung naalala ko po nung medyo kabataan ko po, no, sumasama po ako sa mga lolo ko, tito ko, no, kasi meron po sila, naglilitsyon po sila ng baka, no. Nakita ko po gaano po maghanda po yung mga medyo may makaya po, no. Talagang may napunta pa po kami doon, no. Kunyari ang birthday po sa kinabukasan, pag ngayon pa lang po naghahanda po siya, no, hanggang kinabukasan naghahaba po, no. Talagang ang haba ng preparation, no. Nakita ko po yung ginagastos nila, ang haba, no. Talagang yung may mga sayawan, may mga dami paghahanda po na ginagawa sa birthday, no. Ganun po. Okay lang po yun kasi nga po, minsan lang po sa isang taon po yun, no. Naghahanda po tayo, nagprepare po tayo, no. Pinaghahandaan po natin yung ating kaarawan, no. Pero nga po, no, tanong ko lang, sa paghahanda po natin sa ating kaarawan, no, nasubukan na rin po natin bang maghanda para sa ating kamatayan, no. No, nasubukan na rin po ba natin kasi may magkasabi po, kumuha na kami ng life plan, ng burial plans, ng mga insurance, pero hindi po yung binabanggit ko, no. Ang binabanggit ko po, no, yung pag napatay po tayo dito sa mundo, no, itong katawan tao natin, no, alam na po ba natin kung saan tayo pupunta, no? Alam po natin ating patutunguhan sa langit pa o sa impyerno, alam po ba natin yun, no. Pero bago lahat, no, check po muna natin, tingnan po muna natin kung may langit po ba talaga o may impyerno. Tingnan po natin kasi nga po may mga nagsasabi na hindi naman totoo yung na may langit, hindi man totoo may impyerno, iba naman sinasabi ng iba. Hindi man daw natin alam kung saan tayo pupunta, kung ano yung patutunguhan natin, hindi natin alam. Kasi iba naman, natawa po rito, may nagsasabi naman po, no, pag namatay na, naging paro-paro, naging insekto, no. Marami pong mga haka-haka, mga paniniwala, no. Meron nga po, check po muna natin, totoo ba talagang may langit at impyerno? Ito nga po, tingnan po muna natin, no. Pasensya na po kayo, medyo maingay lang po yung ibon, no. Baka nagugutom na po, no. Ito nga po, check po natin, no, kung talagang may langit ka pa at impyerno. Ito, tingnan po natin mga patunay sa Biblia. Ilan lang po to, pero napakarami pong patunay, no. Ilan lang po ito mga babasahin natin na patunay na talagang may langit. Ito nga po, no, ayun nga po sa Isaiah 66, ito ang sabi ng Panginoon, ang langit ang aking trono at ang lupa ang aking apakan. Anong uri ng bahay ang gagawin nyo para sa akin? Anong lugar ba ang mapagpapahingahan ko, no? Ito, napakalino po siya, sabi dito ng Panginoon, no? Ang langit ang aking trono, no? Doon po ang kanyang kaharian. Doon po ang kanyang, no? Doon po siya, yung trono niya, doon nakalagay sa langit. Yan, no? Napakalino po, no? Sinasabi po dito na totoong may langit, no? Kasi mismo, ang Panginoon na po nagsabi, no? Nandun ang kanyang trono sa langit, no? Tapos yung lupa, apakan po niya, no? Dito po, sa Isaiah 66, ito na po. Isa po kong patunay dito po sa 1:14-3. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroroon. Ito po, no, sinabi po ni Jesus, no, sa bahay ng kanyang ama, no, maraming silid. Saan ba yun? Di ba sinasabi po ng Panginoon, no, sa langit ng kanyang trono, no? Kaya sinasabi po ni Jesus dito, no,
No, kung hindi naman totoo to, no, ba't sasabihin pa, ba? Sabi niya, ako'y pupunta ron at ipaghahanda ko kayo ng inyong matitirhan, di ba? Sabi pa ng Panginoong Hesus Kristo, no? At siya'y babalik at isasama tayo doon, no? Kaya nga, sinasabi nga po, no, isang patunay pa rin po to na talagang may langit, no? Isasama po tayo ni Hesus Kristo, no? No, sa langit, sa kanyang tahanan, no? Ito po, isa pa po. Ito lang po sa Pilipos 3 verse 20. Subalit, sa kabilang dako, tayo ay mga mamamayan ng langit. Mula rooy, hinihintay nating may pananabik ang Panginoong Hesukristo, ang ating tagapagligtas. Ito, sinasabi po dito, no? Tayo ay mga mamamayan ng langit, no? Sinasabi nga po ito at hinihintay nga po natin, no? Ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo upang makasama natin siya, di ba? Sinabi nga ni Hesukristo doon sa Juan, no? 14, pinaghahanda niya po tayo ng tahanan. Ito nga po, tayo naman naghihintay, no? Tayo naman po yung naghihintay upang makasama natin siya, di ba? Yun po ilan lang po, no? Napakadami pong patunay na totoong may langit, no? Kaya wag po tayong mag-doubt. Isip, meron ba tagang langit o wala? Napakarami po. Basahin niyo po ang Biblia. Makikita niyo po, napakaraming patunay na may langit. Ito lang po, no? Napatunayan na po natin na may langit. Ngayon po, check natin kung tunay ba talagang may impyerno, no? Ito, mga ilan lang din po to, no? Napakarami rin pong patunay na tunay na may impyerno. Ito, mga ilan lang po itong babasahin natin. Ito, ay naman dito sa Pahayag 21 verse 8. Subalit, para naman sa mga duwag, mga taksil, mga gumagawa ng kasuklam-suklam na bagay, mga mamatay tao, mga nakikiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang magiging bahagi nila sa lawa ng nagliliyab na apoy at sa asupre. Ito ang pangalawang kamatayan. Ito po, no? Pinapakita po rito, no? Sa lawa ng nagliliyab na apoy at asupre, no? At sinasabi rin po nito, no? Ito ang pangalawang kamatayan. Ibig sabihin nga po nito, no? Kung tayo namatay na sa mundo, no? Hindi pa po yung katapusan. Meron pa pong isang kamatayan. At yun daw po ang nagliliyab na apoy, no? Mas matinding hirap ang aabutin natin doon. Yung pong impyerno, no? Sinasabi po nito, no? Ito ang pangalawang kamatayan. Kaya po, kung iisipin niyo po, pag namatay kayo, wala na. Hindi po. Meron pa po. May isa pa po, no? May isa po tayong pupuntahan. Diba? Ito na nga po yung pangalawang kamatayan. Ito nga po yung impyerno. Napakaliwanag po, no? Basahin pa po natin dito lang po sa Mateo 13:49 to 50. Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng kapanahunang ito. Lalabas ang mga anghel at ihihiwalay ang masama sa matuwid. Itatapon nila ang masasama sa nagniningas na apoy. Doon magkakaroon ng pananangis at pangalit ng mga ipin. Ito po siya sabi dito sa Mateo na po, no? Itatapon nila ang masasama sa nagniningas na apoy. Ito po, no? Isang patunay po po ito, no? Apoy po ulit, no? Binabanggit po dito ang impyerno po muna, no? Itatapon nila doon, no? Talagang maraming pananangis, pangalit ng ipin. Ano sinasabi po dito, no? Ang hirap po doon, ang pakahirap po sa impyerno. Binabanggit nga po dito, no? Isa po, ito lang po sa Pahayag 20:14 to 15. Pagkatapos ay itinapon din sa lawa ng apoy ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Ang lawa ng apoy ang pangalawang kamatayan. Ang sino mang hindi nakasulat sa ang pangalan sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy. Ito na po, no? Binanggit din po to, dito, itinapon sa lawa ng apoy po. I-describe po nito yung impyerno, yung pahirap, no? Yung pasakit na aabutin kung tayo mamatay, di ba? Kung mamupunta po tayo sa impyerno. Ito po, binanggit nga po nito ulit, no? Ang lawa ng apoy ang pangalawang kamatayan. Ito, kaya nga po, huwag po natin iisipin, no? Pag namatay po tayo, wala na. Minsan sabi po kasi, naging insekto tayo, naging ano, hindi po. May pangalawang kamatayan po, no? Kung tayo mamatay, no? At ito po talagang kamatayan dahil puro pahirap po itong aabutin dito, no? Sinasabi nga po dito, no? Talagang pasakit, di ba? Pananangis, no? Kaya po, tingnan niyo po, no? Ilan na po ito, napakarami pong
pinapakita sa Biblia na napakaraming no, explanation, maraming pinapakita na tunay na may impyerno, no? Kasi sabi nga po dito, no, puro pahirap, no? Kasi sabi nga rin po dito, no, ito ang pangalawang kamatayan, no? Kaya nga pag namatay tayo, hindi pa po doon magtatapos, no? Doon pa lang malalaman kung saan tayo patutungo, kung sa langit ba o kung sa impyerno, no? Sa langit, alam natin, no, kasama natin ang Panginoon, diba? Ang sarap, no? Kasiyahan, kaligayahan, no? Dito naman po sa impyerno, kung nabasa niyo po, mga ilan lang po to, pero kung mapabasa niyo po, puro paghihirap, napakainit, no? Ito po, no? Kaya po, no, kung papipiliin po kayo, no, ito mga po, patunay lang po ito, napakarami, kung babasahin niyo po ang Biblia, napakarami pong paliwanag, no, patunay na may langit at impyerno. Kaya po kayo po, mag-decision po kayo, ano sa ba gusto nyo, no, langit ba o impyerno, no, napaghandaan nyo na po ba yun, no? Kasi nga po, nabanggit nga po noong una, yung birthday nga po, no, pinaghahanda natin, pero kamatayan natin, napaghandaan na po ba natin, no? Ba, makikita niyo na po dito, no? Hindi po matatapos ang buhay natin sa kamatayan sa mundo. Kumbaga, ito pa lang po magsisimula yun, no? Dito pa lang po malalaman kung saan tayo pupunta, no? Sa buhay na walang hanggan o sa kamatayan na walang hanggan, no? Nakita niyo po, no? Sa impyerno, init, pasakit. Sabi nga po no, sa Mark 9, no? Sabi nga po no, yung mga uudon doon, hindi namamatay. Yung init doon, hindi namamatay, no? Sinasabi po doon, no? Nga po sa Lucas, di ba? Sabi nga po yung rich man, no? Kay Lazarus, sabi po nung rich man, no? Yung daliri ni Lazarus, no? Inampi na sa tubig at inampi sa dila niya kasi sobrang pahirap po, puro pasakit ang dinadanas niya po sa init, sa hirap, sa impyerno, no? At alam niyo po, no, wala nang balikan pag napunta po tayo sa impyerno, no? Wala na po. Ano po sabi ni Abraham, no, sa rich man, sabi niya, no, merong isang bangin dyan, no, may bangin dyan, may pagitan, may pit. Yung mga nandyan sa impyerno, hindi na pwede pumunta rito. Yung mga nandito, hindi na rin pumunta dyan, no? Kaya huwag niyo sabihin na pag nandun na kayo, pwede kayo. No, hindi po, no? Sabi nga po doon, may bangin doon, may separation. Wala na tayong magagawa, no? Kaya nga po, dito pa lang po, dapat sa lupa pa lang habang nabubuhay po tayo, no? Paghandaan na po natin, ano bang gusto natin? Mapunta po talaga tayo sa langit, no? O mapunta tayo sa impyerno, puro paghihirap, no? Ito po, napakaganda po ng paliwanag ng Biblia, no? Hindi po tayo kailangan mag-isip, hindi tayo kailangan malito. Tunay ba ang langit? Tunay ba ang impyerno? Tunay na tunay po. Basahin niyo po ang Biblia. Makita niyo po, no? Na tunay po ang impyerno, no? At once na sinapit po natin to, talagang napakahirap po talaga ng aabutin po natin, no? Talagang pasakit, no? Pahirap, no? Walang tigil na parusa yun, no? Walang tigil na kamatayan, no? Yung pong eternal death, no? Yung kamatayan natin sa mundo, ano lang po yun, start po yun ng paghihirap kung tayo pa mapupunta sa impyerno. Kaya po, yun pa lang po, no? Mag-decide na po kayo, no? Kung gaano po natin pinaghahandaan yung birthday natin, ganun po, paghandaan po natin, no? Paghandaan po natin, no? Yung ating kamatayan, no? Paghandaan din po natin, no? Alam na po natin, no? Sinasabi natin, no? Lahat naman po tayo nagkasala, di ba? Wala pong miski isa ang hindi nagkasala sa atin, no? Sabi nga po dito sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sabi po ito, no? Lahat tayo nagkamalit, nagkasala. O ano naman, no? Sabi ng tao, o naman, nagkasala naman. Ano naman kung nagkasala ako? Ito po, basahin po natin sa Roma 6:23. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ito po sabi, no? Kamatayan ang kabayaran ng kasalanan mo. Lahat po tayo nagkamali. Wala pong, sabi nga po sa Roma, no? Lahat tayo nagkamali, nagkasala. Yung sabihin po nun, lahat tayo ay, no, mamamatay at mapupunta sa eternal death, no? Kamatayan po, wala pong ibang sasapitin ang lahat nagkasala kundi kamatayang eternal, no? Yun po,
Pero nga po, siya sabi dito, no, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ano po ba yun, no? Ano po ba siya sabi dito ng buhay na walang hanggan? At paano po natin makakamit yun, no? Basahin po natin sa 1:3-16. Sabi po dito, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito po siya sabi po dito, no? Ganoon na lang daw tayo kamahal ng ating Ama, di ba? Ang ating Diyos, di ba? Dapat kasi lahat tayo mamamatay na doon. Kasi lahat tayo nagkasala. Dapat ang sasapitin natin ay eternal death, no? Walang hanggang kamatayan ang sasapitin natin. Pero siya sabi po dito, no? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos, no? Kaya't pinadala niya ang kanyang bugtong na anak. Sino po ito? Ito po si Jesucristo, di ba? Siya po yung nagkataon tao, di ba? Hinuli, pinako sa krus, namatay, itinilibing, di ba? At muling nabuhay, di po? Ang siya sabi, ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito po ang solusyon na bigay ng Diyos sa atin, di ba? Ayaw niya po tayong mapunta sa kahirapan, sa kamatayan. No, ayaw niya po tayong mapunta sa impyerno. Yes, totoo po ang impyerno, pero hindi po ninanais ng Diyos na pupunta tayo doon, no? Hindi niya po ginawa ang impyerno para sa atin, no? Para po yun sa mga kila Satanas, sa mga demonyo, no po. Ayaw po ng Diyos na mapunta tayo sa impyerno. Kaya nga po, no, ginawa niya po ito, no, kanyang kaisa-isang anak, pinakamamahal na anak na si Jesucristo. Inalay niya po para sa ating lahat. Kasi gusto niya po tayong maligtas. Gusto niya po tayong makasama. Sabi niya po, sumampalataya po tayo, no, kay Jesucristo na yung ginawa niya sa krus, no, yung pag-aali niya ng kanyang buhay, yung kanyang tugo ay sapat na para tayong maligtas, no. Wala po, di ba, napag-aralan po natin nakaraan, wala pong mabuting gawa, wala pong charity na makapagligtas natin kahit kaya tayo kabuti, kahit anong tulong gawin natin. Hindi yun po ang paraan para tayo maligtas, no. Yung pagtulong, ano lang po, byproduct na lang po, yung resulta ng ating pagsampalataya sa Panginoong Jesucristo. Ito po, no, siya sabi po dito, sumampalataya po tayo sa Panginoong Jesucristo upang tayo po ay maligtas, di ba? At ang pagsampalataya po natin dapat sa puso natin, hindi na po sa salita, no? Kasi marami nagsasabi, oo, naniniwala kay Jesucristo, pero ganun pa rin, patuloy pa rin sa buhay niya, no? Ang pagpapatunay na talagang sumasampalataya ka po, may pagbabago po sa buhay mo, may pagbabago sa puso mo, no? No, hindi pwedeng, sumasampalataya ako, kinakilala ko si Jesucristo, pero yung kasalanan, namumuhay pa rin sa buhay mo, no? Patuloy ka pa rin sa pagkakasala, no? No? Kaya po, tama, sumampalataya po tayo, pero tingnan natin puso natin. Sumasampalataya pa rin ba ako? Pero ginagawa ko pa rin itong mga ayon ng Panginoon, no? Hindi po pwede yun, no? God is a holy God, no? God is a loving God. Pero si God ay is a holy God. Hindi niya po ito tolerate na tayo magpatuloy na magkasala. Kaya po, no? Sumampalataya po tayo ng buong puso. Magkaroon po tayo ng tunay na relasyon sa Panginoong Jesucristo. Siya lang po ang paraan para makabalik po tayo sa Ama. Diba? Siya lang po the way, the truth, and the life, no? Wala pong ibang paraan upang tayo'y maligtas, no? Maniwala, sumampalataya po tayo sa Panginoong Jesucristo. Yan lang po, no? At ang resulta ng pagsampalataya ay pagbabago. Pagbabago sa puso, pagbabago sa buhay, pagmamahal sa kapwa. Lahat po, no? Lahat po magiging maayos. Dahil nga po, no? Naniniwala ka na sa Panginoon, no? Sumasampalataya ka na sa Kanya. Kaya nga po, no, magkakaroon ng pagbabago sa puso mo, no? Hindi pwedeng sabihin, sumasampalataya ako, pero ito pa rin, nagpapatunay pa rin po sa dati kong gawin, no? Patunay pa rin ako sa dati kong hindi po. Makikita po ang tunay na pagsampalataya sa pagbabago ng buhay, pagbabago ng puso. Yun po, no? Ito po, nakita po natin na tunay ang langit at impyerno. Yun po. Napakadali po, no? Pwede ka na pong mamili ngayon, no?
Ayun, binibigyan po tayo ng Panginoon. No, kaya nga po pinadala niya yung Biblia, no? Para makita natin kung ano pa talaga ang mangyayari, di ba? Napakalino. Kaya po basahin po natin ang Biblia kasi nga po napakalino po ng paliwanag ng Panginoon dito, no? May kamatayang pangalawa, no? Hindi lang po matatapos ang buhay natin dito sa mundo. Meron pa pong isang kamatayan. Kaya po, no, napakahirap mo nun. Huwag nyo pong mag-relax dito, no? Huwag tayong magpa-pedex ito. Kaya po nangyari nung mga unang panahon, di ba? Panahon ni Noah, di ba? Tinawanan na po nila si Noah. Anong ginawa nila, no? Di ba? Binaha sila, namatay sila, di ba? Sodom at Gomorrah, nagpakasama sila. Inulan sila ng apoy. Ganun po din sa mundo, no? Huwag po tayong magpa-petiks. Huwag po tayong magpa-relax, no? Kung gaano po natin pinaghahandaan ang ating kaarawan, mas maghandaan po natin ang ating kamatayan dahil yun po ang simula ng ating patutunguhan sa langit ba o sa impyerno. At nga po, I pray na huwag po nating nasahin na sa impyerno tayo magpunta dahil talaga pong pahirap po, no? Kung babasahin niyo po Biblia, kung gaano po kahirap ang impyerno, sobrang hirap po, no? Kahit hindi pa natin pupuntahan sa paliwanag pa lang po, makikita niyo na po na sobrang hirap. Kaya po, no, ngayon po, inaanyahan po kayo ng Panginoon, di ba? Tinatawag po kayo, ikaw kapatid, baka nanonood ka ngayon, no? Nanonood yung puso mo, gusto niyang makasama ka, no? Tanggapin mo siya na iyong Panginoon at tagapagligtas, no? Si Jesucristo lang ang paraan para maligtas ka, kapatid, no? Walang iba, no? Huwag ka na magpapetex ngayon sa buhay mo, no? Matanda na tayo, no? Marami na nangyayari, mga gera, yan, lindol, away, no? Pero hindi natin alam kung kailan tayo mabubuhay, hanggang kailan tayo dito sa mundo, no? At sabi nga sa'yo, no? Kung mamatay ka ngayon, wala nang pag-asa, no? Wala nang pag-asa, no? Walang kahit anong gawin para maligtas ka kung ikaw ay namatay na at hindi mo tinanggap si Jesucristo. Wala. Kamatayang eternal lang aabutin mo. Kaya nga, kapatid, no? Kung napapanood mo itong video to, no? Inaanyayahan ka ng Panginoon, no? Tanggapin mo siya na yung Panginoon at tagapagligtas. Nais ka niyang makasama sa buhay na walang hanggan, no? Ayaw ka niyang mapahamak. Mahal na mahal tayo ng Panginoon, ng ating Ama ni Jesucristo. Mahal na mahal niya po tayo. Po, tanggapin po natin siya na ating Panginoon at tagapagligtas, no? Yan po. Nakita na po natin, no? Na tunay na may langit at impyerno. At ang impyerno, ang pangalawang kamatayan. Kaya nga po, no? Ngayon pa lang, wala pong masama mag-prepare, maghanda sa birthday. Pero katulad din po ng ating pagnanasa na paghandaan ng birthday, mas paghandaan po natin ang ating kamatayan, no? Simulan na po natin ngayon, no? Magbasa po tayo ng Biblia, no? Tingnan po natin ang salita ng Diyos, no? Huwag tayong makinig sa mga sabi-sabi dati, sabi-sabi sa ganyan, no? Wala namang ganyan, wala namang impyerno, hindi natin alam kung saan. Hindi po. Napakalinaw po na Biblia. Kaya po yan, binigay ng Panginoon sa atin upang ating pag-aralan, no? Malaman natin, no? Kung ano yung nais niya, kung ano yung ayaw niya, no? Kung ano mangyayari sa mundo, di ba? Basahin niyo po, napakadami po, no? Sa Revelation, marami po. Nakikita niyo po kung ano po ang sasapitin natin kung hindi po tayo sasampalataya sa Panginoon. Kaya po, hindi po, I pray na po na tumatak po sa puso nyo itong ating pinag-aralan niya ito, no? Ito po, no? Pagsampalataya po sa Panginoon, ang paraan lang po para tayo baligtas, no? Yun lang po. Salamat at nga po. Happy birthday nga po pala sa mga nagpa-birthday pa po sa ngayong April, no? Ako nga po pala ulit sa 27, pero hindi ko na ipa-flash yung GCash ko. Okay na po yun. Importante po sa akin tumatak po sa puso nyo itong yun po pinakamagandang birthday gift na natanggap ko, no? Yung maunawaan nyo po ang kaligtasan na binibigay ng Panginoon. Yun po. Hindi po, maraming salamat po muli sa inyo, no? Bago lahat, tayo po muna yung mag-closing prayer.
aming amang Diyos na pinakamakapangyarihan at pinakadakila sa lahat. Ama, muli po, salamat po at kami po sinamahan nyo sa aming pag-aaral. I pray po, Ama, na lahat po ng mga nakapanood dito video, itouch mo po ang kanilang puso, Ama, na makita po nila na tunay pong may kamatayang pangalawa, eternal na kamatayan, at ayun po ay napakahirap na kamatayan at ayaw mo pong sapitin namin yun, Ama. Kaya pray po na itouch mo po ang puso ng bawat isang nakapanood nito, Ama, upang sila po ay sumampalataya sa Panginoong Hesukristo. Tanggapin po nila ang biyaya na pinagkulob mo po para sa amin, ang kaligtasang pinagkulob mo sa amin, Ama. Muli po, Ama, salamat po. Tulungan mo po kami sa araw-araw, Ama. Salamat po, Ama. In Jesus' mighty powerful name I pray. Amen and amen. Yan po. Muli po, salamat po muli sa pagsama niyo po sa akin. No? I pray nga po na tanggapin po natin ang Panginoong Hesukristo sa ating buhay. Siya lang po ang paraan para tayong maligtas. Salamat po muli, Ama. In Jesus' mighty powerful name I pray. Amen and amen and amen. To God be the glory. Amen and amen at amen. Salamat po, Ama. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Salamat po.